200 230 sibuyas, bawang, syempre marami yung sibuyas. 230 sibuyas, bawang, sili, siling haba, tsaka luya. Luya ang pinakamahal, 200 ang kilo. Bigat. Ngayon pa ako nag-isip na gawing ano yung luya. Energy drink. Would you say energy drink siya? Kasi energy drink siya in a way na ganito. Kapag ah uminom ka nun, mainit ka sa katawan. Ganon. So, pawisin ka, ganyan. Mainit sa katawan nga. So, kapag iginalaw mo, ganado ka gumalaw, di papawisan ka, di ba? Di ba gano'n yun? Pag sinimulan kang pawisan, ganado ka na. Ganon. So, some say na naka-increase siya ng metabolism. Pwede, naka-increase sa metabolism. Kasi nga, di ba, pag umilis metabolism mo, pawisin ka. Ganyan yung bata, di ba? Yung mga athlete, di ba? Pawisin, ganyan. Kasi useless yung pag-ehersisyo mo, hindi ka papawisan. Kaya nga, parang ang pointless nung pagpapapawis mo sa gym kung aircon eh. Yun na lang, yung muscle na lang, yung cardio na lang, ganyan. Pero somehow, papawisan ka pa rin pag yung matindi yung pagka-cardio mo. Pero again, para sa akin, iba pa rin yung sa normal na hangin sa ilalim ng araw. Kung ako tatanungin. Ano ko lang naman kasing advantage nito ng sa normal gym is makagamit ka ng banyo. Gamit ka ng banyo kahit saan kang lugar. Exclusive pa. Isa yon. O makapag-charge ka, makapagpatuyo ka, pwede ka maligo. Nagawa ko yun eh, nagpampanga ako. Nung katulad nun, nakala-teacher ako, o nakapag-gym ako. Kasi merong AF doon sa sa tabi ng school. Hindi naman tabi, sa likod ng school, sa may Eastwood. Pwede ako maligo kung gusto ko. Side B na lang, walang ng damit, ganyan. May advantage din yung yung pagiging member mo ng gym. And yes, kahit umuulan, pwede ka mag-workout kasi yung gym dun sa sports center, hindi naman gym yun yung park doon sa sports center, pag umuulan, saan ka mag-exercise doon sa may arena, sa may audience. Limitado ka kung kailan lang bukas. Minsan pa nagsasara yun. So, pwede naman kung gugustuhin, mas advantageous lang talaga pag member ka dyan. Kita mo, mas malapit pa sa bahay pwede mong lakarin, papunta pa lang workout na. Nilagyan ko ng alarm to tong speedometer. Ang alarm ko nito 120. Parang some kind of vision notification. Alarm talaga. Sound para magbi-blink siya. Nakita ko yun nung inon ko to sa eroplano. Nakalayan mo yun mag-go
Ang pinagtaka ko lang, paano nung umalis kami, nagawa ko yon sukatin, maabot kami ng 200 plus bago mag take off. Tapos umaandar na, umabot ng 400 hanggang mawala yung syempre yung satellite signal. So, yung time na yon, may tumutunog, ang ingay nga eh. Parang hininaan ko tuloy yung volume kasi nga tahimik yun, di ba? Hinihinaan na yung ilaw, pinapatay na ilaw sa eroplano. Tapos nag-a-alarm siya. Sabi ko, yung pala yun, may alarm pala to. Ang alarm pa niya noon 100. Bakit tumutunog? Wala, naka-alarm ng 100. So, nilipat ko ng 120. Ibig sabihin, pag naka 120 ako, kung mag-alarm siya. Tsaka kung ano yung highest mo na narating na naandar, merong record dito. Pag kahit umistop ka pa, yun, lilitaw dito, ito yung highest speed mo, ganyan. Ito yung average speed mo, ganyan. Yan. Nakakaanoy lang minsan yung pag nagkamali ka ng hindi eh. O nagkamali ka ng pindot o kaya pag nag-next next display, ka niya, tawag nun, i-advertise ka niya. Well, libre naman to, so deserve nila yon ng advertise. For some reason, nag-advise sa akin si Alex. Si Alex yun yung bantay doon kay JP, kay JR. Doon sa shop, sa e-bike shop ni JP. Ni JR Catalino. Mga kilalang pangalan yan sa e-bike, mga Lodge, sino pa isa? Syempre, si Cambaog. Pero si JR Catalino, yung tao niya, nag-advise sa akin, sabi niya, unahin mo yung likod. Baka mag-fish ka niyan. May tawag siya doon eh, fish tail ka niyan pag nagpiga ka. Dahil kasi paano ang mahal ng harap. Kasi inestima niya ako, sabi niya, para mapalitan mo yung preno, upgrade mo yung preno mo sa harap, lahat papalitan mo. From gulong, yung goma, yung mags, tinidor, adaptor. Baka mahina 15,000 dyan. Di ba mahal para lang sa preno upgrade. Kaya sabi ko, sige sa likod na lang muna pa-estimate. Sa likod. May hiwalay naman estimate. Napakamahal. Mahirap yung may kasabay. Hindi mo mape-predict yan kung kakaliwa eh. Buti nga yung isa nakasignal eh. Although hindi siya kumakaliwa. Putok ang dibdib ko dun ah. Hirap. So, silipin natin na kailan tayo. 100 lang. Okay na yan. Hindi naman tayo mga angarere. Patay ka nun. Isang pagkakamali mo, patay ka nun. Worst, pag nabuhay ka, baldado ka, naku. Wag. Mga premium gear na gamit mo, mag-minimize yan, pero it will not assure hindi ka ma-hospitalize
And magpi 50-50 ganon, 100 and above. Kita mo naman yung andar mo. Marami pa tayong pagkakataong humataw. In fact, baka makarating pa tayo sa ibang highway na ibang highway na pwedeng mas maganda humataw tapos klaro yung klaro yung highway. Hindi yung ganito may mga kasabay. Hirap yung mga kasabay eh. Marami diyan yung pipihit muna bago si-signal, di ba? Lalo na yung mga multitasking. Kung ano-ano kinukulikot, cellphone, kung ano-ano kinukulikot. May kalalagyan ka. Kaya, okay lang. Okay lang. Total, may record na naman tayo, 111. Goods na ako ron. Gandang record na 111 Tinanong nga ako ni Kambaog, actually ng staff ni Kambaog. Sabi niya, si Kambaog siya yung importer nitong keso. Actually siya yung nagre-rebrand ng keso. Ayan, na sumikat. Sabi niya, nung ilalagay niya sa pangalan ko to, sabi niya, anong gusto mong speed lagay ko? Sabi ko, up to 120. Kasi alam ko naka-WP na ba ako noon. Then naka power save pa nga lang ako noon. Tapos iterate pa niya sa 120 kasi 120 lagay mo. 120 nalagay niya. Depende kasi kung ano yung mo piyesa mo eh. ₱77, ang lakas. Lakas sa battery ng todo. Todo andar. Talang nakarating ako kami ni teacher ng 80, 81 pa nga eh. Lakas sa battery talaga yung matulin. Teka. Usapin nga natin yung binilang ko. Ay, sarado pa. Hindi yan, gising na. Boss, may tanong lang ako. Yung binili ko na na palayok, na ganon. Hindi nga, tagbong yung tubig. Hindi ba? Bumili ako nun sa'yo. Siguro may isang buwan na. Kamo, iigipan ko lang ng iigipan hanggang sa maglumot. Para hindi siya para hindi tumagas pa, hindi mag-pause pa. Gano'n ba nga tagal na gano'n? Kapag mo, 4 na araw lang pwede na. 4 na araw pwede na. Pero pag ginagamit mo yan, wala po punasan yung pinagalumot sa labas. Hindi naman siya lumot na yung makapal na sabi na lang. May konting mapa na nga ng konti ng bagya. Konting-konti lang. Pagka ayos ko. Dahil yung mga ganito na lumot sa labas, hindi naman lumot na yung makapal yung bagay na lang. Kasi yung lumot, yun ang yun ang magpipigal ka mo ng tubig. Yung makakalabot ng tubig nun. May isang buwan mahigit na, talagang magtatagas siya eh. Kailangan ko ba ilagay siya sa halamanan para mapabilis ang... Ilagay mo sa labas. Oo, yung naarawan, hindi naarawan. Naarawan na ulanan. Arawan, ulanan. Para mapabilis yung lumat, Oo, yun talaga yun. Nilipat mo na lang sa labas. Medyo nakakainip na eh. Yung mga iba nga na sila pinapaliwanag mo. Kasi gawa sa lupa. Napansin ko meron pala si semento sa loob ng bagya. Oo.
sinimentohan siya sa loob. Naisip ko nga, ano kasi, mentohan ko na lang yung labas. Kaya lang, mawawala yung pagkapalayok niya eh. Ano lang sa loob lang, gas lang, para manipis lang. Oo, meron nga eh. Wala ka yung binili sa'yo, ang nalagyan na siguro sa loob. Oo. Yung iba, wala yan. Ah. Saan kayo nauwi dito siya? Ha? Yan sa taas, barangay. Taas pa ng barangay. Siya, gano'n na lang. Oh, lagay mo sa ko sa halaman ka mo, tsaka parawan. Oo, okay. Ewan ko kung narinig yung usapan namin, pero inano ko nga, pinalo up ko. Kasi yung palayok ko, palayok yung tapayan ko, 1 buwan na eh. 1 buwan na, lakas pa rin tumagas. Hindi lang, I was just trying to be nice to him, you know. 1 buwan na. Ang ginawa ko na nga doon, minsan pipicturean ko yon. Ang ginawa ko na nga doon, nung una basahan lang, kaya lang masisira yung cabinet ko sa ilalim, nabababaran ng tubig. Pero ang ginawa ko doon, sinakay ko na lang siya sa Tupperware. Tapos para masalok ko, pinatong ko siya sa maliit na kaldero. Tapos para hindi madulas, pinatong ko siya sa basahan, sa labakara, sa basahan. Para madaling salukin yung maipon at madaling salukin yung tubig. Ganun. 1 buwan na. So, tatry ko yun. At least nanggaling sa kanya. Naisip ko rin yun eh. Ang nag-aano lang sa akin, nagpipigil lang sa akin wag gawin yun is baka sakyan ng aso at ihian. Sabi ko, patay pag naihian to, ang hirap tanggalin ng panghe nun. Eh syempre lilinisin mo, hindi sayang yung lumot. Ganon. Pa naman masyado naman dikit to. Paya po. Okay, tayo natin paraan yan. Okay, see you later, alligator.